Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nakakagulat, breaking news, PRRD versus Quadcom, nagkainitan na. Abante, kinabahan, takot umamin. Barber, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bigyan ng komento mula po ito kay Banat ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Yan mga kabayan, at eto nga po no, sa atin pong thumbnail, hawak ebidensya. Nako, bato sisipain sa sariling komite. So yan mga kabayan, dahil nga po yan rito no, i-share po natin ito. Vice President Sara Duterte nagsalita na patungkol po dito sa kinasasangkutan nako ni Speaker Romualdez no, na nakakahiya di umano ito mamaya bigyan po natin yan ng komento. At eto pa, former Senator Laila De Lima at ex-convict De Lima, isa lang po yan di ba? Former Senator Laila De Lima, pag-iisip ni BP Sara hindi tumutugma sa realidad. Yan po ang patot sana ni Laila De Lima. Nako, talaga ba? De Lima, si Vice President pa talaga ang hindi tumutugma sa reality. Mamaya banatan po natin yan mga karibin natin. At eto pa, eto nga pong sinabi ko kanina na sisipain si Senator Bato sa sarili niyang komite no, dahil nga po dito sa gustong pag-imbestiga ng Senado dito po sa war on drugs ni former President Duterte. Drug war probe should be led no, by Senate as a whole, not just Bato's panel. Yan po ang sabi ni Hontiveros. Nako, ano bang gusto ni Hontiveros? Sipain na lang ba itong si Senator Bato? Okay, mamaya mga kababayan, bigyan po natin yan ng opinion at komento. At eto na nga mga kababayan, simulan na po natin dito kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang sabi niya: Martin Romualdez is an embarrassment to the Philippines in the global stage. Nakakahiya. Ano ba ito? Ano ba itong kinasasangkutan ni Romualdez, no? Bakit tila walang alam, no? Teka lang Bilta tayo. Bakit tila walang alam ang taong bayan sa mga nangyayari dito kay Speaker Romualdez mga kabayan? Dahil hindi po binabalita ito, Hindi po ito binabalita ng mga mainstream media. Nako naman, Ano kaya ito? Ito, Romualdez in the center of a US bribery case over Okada dispute. Nako mga kababayan, may kaso palang bribery, panunuhol. So, nakakahiya pa nito kasi, tingnan nyo, US bribery. Hindi lang po sa Pilipinas kundi pumunta na po sila sa ibang bansa. Ano ba ito mga kababayan Ano sa palagay nyo? Itong kasi dito nga sa ibang bansa nga, 'di ba? Sa ibang bansa nga Okada no, nagkakaroon sila ng ganitong mga kaso, bribery. Paano pa kaya dito sa Pilipinas ay ang mga opisyal, mga politiko, no? Ang mga opisyal natin dito sa Pilipinas, ang tingin nga ng ibang bansa ay mukha ng pera dahil sa sobrang mga kurap di ba? Anong masasabi niyo diyan? Hindi po ito natin naririnig no, in daily basis sa mainstream media. Ang mga naririnig lang po natin dito sa mainstream media mga kababayan ay itong mga patungkol lang po sa mga Duterte. Pero pagdating po dito, dito kay Speaker Romualdez, PBBM at iba pang mga alipores, wala po tayong naririnig mula sa mainstream media. SMNI lang po ang nagbabalita niyan. Eto, pakinggan po natin. Eto mga kabayan, pakinggan po natin to Kahihiyan si House Speaker Martin Romualdez ayon kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference itong Biyernes ng umaga, inihayag ni Vice President Sara na isang kahihiyan si Romualdez para sa Pilipinas.
Binanggit ni Vice President Sara ang patungkol sa ginawa ni House Speaker sa abroad, ngunit wala nang nasabing iba pang detalye ang pangalawang Pangulo. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Kakahiya. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya, So yan mga kababayan, on paper, on record, na tumanggap ng suhol, ha? Itong si Speaker Romualdez. Ano na? Mainstream media, wala ba kayong uungkatin dyan? Mainstream media, wala ba tayong pasaring dyan kay Speaker Romualdez? Mainstream media, gising-gising naman. Alam naming negosyo ninyo ang impormasyon, pero dapat, wala kayong pinipili, hindi lang puro mga Duterte, no? Kasi mas marami pong kalukuhan, mas maraming korupsyon, mas marami po ang nangyayaring kababalagan sa administrasyong ito. Pero itong mga mainstream media, mga kababayan, tahimik. Pero sa panahon ni dating Pangulong Duterte, araw-araw, bumabatikos sa ating dating Pangulong Duterte. Wherein, ang ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ay napakaraming ginawa para sa Pilipinas. Ito pa nga nakakapagtaka talaga itong mainstream media, no? Dapat sa pagbabalita nila, there is a comparison, no? Doon sa nabitay nating kababayan diyan sa Saudi, no? Dapat binabalita rin nila 'to yung comparison ng nabitay doon na kababayan natin, no? Tapos doon sa mga nailigtas ni dating Pangulong Duterte para maging eye-opener sa administrasyong ito that there is a way to save lives, lalo na yung ating mga kababayang mga OFW. Mayroon pong paraan, no, mga kababayan, para mailigtas ang ating mga kababayan na nasa bingit ng kamatayan sa ibang bansa. Yun dapat ang ibinabalita ninyo para mabuksan po ang isip ng gobyernong ito. Aba, bakit nagawa ni dating Pangulong Duterte yun at tayo? Bakit hindi natin nailigtas yung OFW na binitay? No? Para maging lesson sa administrasyong ito. Yun po sana magandang balita yun, di ba? Na i-compare nila. Para maging lesson, maging learnings, itong nangyaring pagbitay. Na-insert ko lang mga kabayan kasi talagang ang sakit po sa isipin na meron po tayong mga kabayan na nagtatrabaho sa ibang bansa tapos ganun ang kahinanatnan. Hindi na kasi nga inaabuso sila, hindi naman pwedeng di ba? Hindi nila ipagtanggol ang kanilang sarili. Dito nga sa atin mga kabayan, no? Ay nako, wag na lang natin i-compare. Eto mga politiko nandiyan sa nakaupo pa sa Kongreso, sa Senado. Anong batas ang meron tayo? Puro lang kayo gawa ng batas pero wala rin namang kwenta. Kasi yung batas natin binubutas rin ninyong mga hinayutak kayo, di ba? Muli na po ang inyong reaksyon dito kay Speaker Romualdez. Pasensya na po kayo kung naisingit ko po, no? Yung nagigigil lang talaga tayo. Pasensya na mga kababayan, anong iyong opinion dito kay Romualdez na meron pala itong kasong kinaharap mga kababayan na bribery na hindi binabalita ng ating mga mainstream media? Ito pa. Nako, ito. Pag-iisip ni Vice President Sara Duterte hindi tumatugma sa realidad. Patutsada ni Dilima. Ano kaya ang ni Dilima, no? Teka lang biltahan natin si Dilima. Ano kaya ang gustong mangyari nitong si Dilima, no? Anong wala sa realidad ang sinasabi ni Dilima? Lahat nga ng sinasabi ni Vice President Sara Duterte patungkol po sa ating mga problema,
totoong problema ng ating bansa ay totoo. Di ba? Oh, nasaan po ang project ni PBBM? Nasaan po ang kanyang mga dapat inuuna niya yung taong bayan bago ang sarili nila. Di ba? Hindi yung magpaparte-parte sila tapos yung mga kababayan natin dito naghihirap. Alin ang hindi reality dyan, Dilima? Mukhang ikaw yata ang tulog hanggang ngayon. Dapat sa'yo, ikulong na lang yata habang buhay. Di ba? Dapat sa'yo, hindi na lumabas Ha? Kasi para doon ka na lang sa imaginary world mo. Ha? Ako mga kababayan, wag niyo pong iboto si Dilima. Ha? Yan, nagpapaalala lang po tayo. Mapapasama po kayo. Ha? Kapag ibinoto nyo si Dilima. Ha? Proven and tested na po yan. Unang-una, nakipagsayawan, nakipagkantahan, nakipagparty-party sa loob ng bilibid itong si Dilima. Pangalawa, nakipagrelasyon or alams na sa hindi niya asawa. O, di ba? Anong klaseng babae yan? Anong klaseng credibility ang mayroon si Dilima? Masabang credibility po, kaya wag na po tayong magpabudol mga kababayan, ha? Okay, wag na po nating idamay ang sambayan ng Pilipino. Dito kay Dilima. At ito na nga mga kababayan, teka. Ito na nga po mga karibin natin. Yung sinasabi kong posibleng masipa si Senator Bato sa sarili niyang committee. Drug war probe should be led by Senate as a whole, not just Bato's panel. So yan mga kababayan, no? Itong si Senator Risa Hontiveros, ano ba ang mangyayari kapag for example, si Senator Risa Hontiveros ang humawak dito sa war on drugs investigation in aid of legislation dito sa Senado, no? Ang masasabi ko lang, baka hindi lumabas ang buong katotohanan, no? Baka kasi gusto lang nilang mawala si Senator Bato, si Senator Bongo diyan sa investigasyong iyan para ma-manipulate nila yung mga information na lalabas, no? Diyan sa investigasyon na yan. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Posible ba na ganun ang kanilang plano? Tanggalin natin si Bato at si Bongo sa investigasyong ito para magawa natin ang gusto natin gawin, no? May pakita natin sa taong bayan na ganito kasama ang mga Duterte, na ganito ang ginawa ng Duterte in a negative way, not in the positive way. Kasi pag nandiyan po si Senator Bato at si Senator Bongo, I'm very sure that they will speak for the truth, mga kababayan, kung ano ba talaga ang nangyayari dyan sa war on drugs na yan. But, kaya nga gusto nilang mawala kasi for them to manipulate the information, and this is purely commentary lang mga kababayan, Baka ipatawag tayo sa Senado, naku po, wala tayong pamasahe dyan. This is only a commentary and very pure opinion of a simple person. And I think you will agree mga kababayan na ganun din ang gusto nilang iniisip nyo na ganun din, no? Ang posibleng gusto nilang gawin kasi tatanggalin si Senator Bat at Bongo. Eh ano pang iisipin ng taong bayan? Pag si Hontiveros pang humahawak ng mga ganitong investigasyon, I'm very sure mga kababayan, alam nyo na kung anong kalalabasan yan, di ba? Ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Comment na lang po, okay? At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ako po, hindi na talaga magpapaawat si Pangulong Duterte at ito ay haharapin niya ang Quadcom. Excited na siyang tumungtong sa hearing ng Quadcom. At sabi ni Pangulong Duterte, magkaalaman na kung magkaalaman, ibubulgar niya ang isang sekreto sa taong bayan. Naku, baka dalhin ni Pangulong Duterte ang mga narcolist. Baka magkaalaman kung sinong mga politiko ang sumusuyop-suyop. Naku, ang mga bangag-bangag. Naku, si Duterte pa. Hindi magpapaawat-paawat talaga yan. Oo, magsasalita talaga yan. Nako, Quadcom. O, ano na? Raul Manuel, yung gustong talagang si Pangulong Duterte ay pupunta sa Quadcom. Ito na siya, pupunta na
si Pangulong Duterte sa Quadcom at alam nyo ba kung ano ang sabi ni Duterte? Ito Of course, it's an institution of the government. So hindi naman ako president. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, well, I was president, they might want me to clarify, answer, explain, or whatever. I'm ready for that. Hindi ako aatras dyan. Sagutin ko sila lahat at marami akong sasabihin sa taong bayan. Naku po, ito na. Ito dagdag ni former President Rodrigo Roa Duterte, sakaling dumalo ito sa pagdinig, marami itong ibubulgar sa taong bayan. Naku! Alam nyo ba ang mga digong, ang mga Duterte? May mga balay ang mga dokumento. Hindi naman yan pupunta sa Kongreso na walang dalang bala. Kaya maghintay-hintay tayo mga kakabibig ha.